na kung saan ang sabi niya, everything under the sun is vain. Naintindihan ni Solomon. Kumita siya, yumaman siya, pero sabi niya, everything is vain. Okay, everything is vain. Sabi doon sa 29, kaya may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa bukong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagbiyak na gaya ng isa sa mga ito. 30, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay asa kinabukasan ay ginagatong sa kalan, hindi baga lalo na kayong pararamtam niya o kayong mga kakaunti ang ang pananampalataya. Okay, verse 31. 34 yung huli natin. Sabi rin, kaya huwag kayong mga balisa na nagsasabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming dadamtin? Minsan ganyan ang nangyayari sa atin, Mababalisa tayo, masarap nyo yung pagkainin, Di pa ako nakakain ng fresh lahat. Di pa ako nakakain ng mabusin din yung lahat ng marami. Di pa ako, lahat ng iniisip puro pagkain, Lahat ng iniisip, hindi pa ako nagkakaroon ng koleksyon, gandang t-shirt, Di pa ako nagkakaroon ng lahat, iniisip na yung magaganda, Huwag kayo mabalisa, sabi ng Panginoon. Sabi niya, 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siya pinaghahanap ng mga hindi. Sinasabi, ito yung mga pinaghahanap ng mahilig sa materialism. Okay, yung mga hindi tao ng Diyos. Kaya yung nabubuhay sa prinsipyo ng mundong ito. Ito yung mga pinaghahanap nila. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Okay, ito yung gusto nila. Maging rich and famous. Okay? Doon na ubus yung buhay nila. Nakalimutan na nila maglingkod sa Panginoon. Okay, sabi na, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay nito. Totoo naman, alam ng Diyos kinakailangan mong kumain. Alam ng Diyos na kinakailangan mong uminom para mabuhay. Alam ng Diyos kinakailangan mo ng damit. At pagkakalooban ka ng mga bagay na yan, kaya huwag mo siya isipin. Huwag kang magdudumihana sa mga bagay nito na pinabay hindi magbibigay sa iyo ng Panginoon. Okay, gawin natin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hindi, yamang talaslas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33. Dadapwa, sabi niya ng ating Panginoon sa Kristo. Ito ang susi. Si David, ang susi, nakita niya saan? Sa pagiging righteous. Okay? Kung ang isang tao ay righteous, hindi siya pababayaan ng Diyos. Okay? Hindi siya pababayaan ng Diyos. Sa ating Panginoon sa Kristo, meron ng susi siyang pinakita para hindi ka pabayaan ng Diyos. Para ang lahat ng mga bagay nito yung pinag-iisip, idagdag pa sa'yo. Okay? Para hindi ka mag-ipid. Para ma-feel mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ano ang dapat? Ano ang formula? Si David, nakita niya dito sa panahon na ito, kapag ikaw ay righteous, hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? Sa ating Panginoon sa Kristo, sabi ng ating Panginoon sa Kristo ay ganito. 34. Datapwa. Ano sabi? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ano ba ang kaharian ng ating Panginoon sa Kristo? Kingdom of righteousness. Sino ang citizen ng kingdom ng ating Panginoon sa Kristo? Yung mga righteous. Kaya nga nag-aaral tayo ng Biblia Diba? Ang Biblia, tuturuan tayo na maging righteous. Kung tatandaan nyo, lagi natin binabasa, ang lahat ng kasulatan, pinasihan ng Diyos, diba? Ang sabi nyo, upang ang tao'y maging sakdal, maging righteous, ang lubos sa lahat ng buwan.
maging ganap, maging perfect. Na? So, yun rin po yun. Kung ano yung nakita ni David, yun rin na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Be righteous. Seek ye first the kingdom of God. His kingdom of righteousness. Kung nag-iisip kayo ng inyong kakainin, kung nag-iisip kayo ng inyong iinumin, kung nag-iisip kayo kung anong inyong dadamtin, seek ye first the kingdom of God and everything, all these things, sabi ng Diyos, will be added. Hindi mo na po problemahin. Because God will not forsake you. God will not leave you. Everything will be provided.